Good morning! Mag-prepare na naman ako kay Inday. Kaya may eskwela naman si Inday na What's food. not turning on? No, kasi I take it up. Quickly kay work. Kuan na. Langay kay ni silang I need dalawa. to Uy. turn on. Yes? Which That's one is okay, the on anak. one? You'll change later after we drop JJ. Okay. What you gonna do your school today, JJ? I want it moved. Hi. It's not following me. Where's your socks, Jenny? Please, get your socks ka. I don't know where. Si Jenny na purple na naman. I like purple. Hindi na ka mag-ilis-ilis. But I don't like this yet. But you don't have leggings. You change later when we come home. We don't have enough time to change you. Yun na dito. Find your socks quickly. But I don't know where is it. It's there, in the kuan. Mga bata, hindi ni sila marunong maghanap sa kanilang mga gamit. Mommy, what is this one called? What called? This camera. DJI. The eye? Mm. Oh. I thought you said you were going to change that sound. That sound. I don't have the sound. Oh. Dire. Yeah, kay magkuan. Why did it not go in up? Dire. I don't know, Jenny. In the wrong way. Don't do that, Jessica. Mga bata na ito eh. It don't touch us. It don't hit. It tickles here. Yeah, that's okay. Tamili mo kay ka, uy. Mga bata, nasanay sa kuan. Nasanay sa sobrang alaga. Kahit medyas, hindi ka balo magkuha. Di dire. Lahat, as in, ako pa nag-prepare lahat. Yung pumunta ako ng Pilipinas, no? Yung anak ng aking friend, bilib na bilib ako kay natapos nagmaligo, mabihis na sila. Ito dito, so ikaw pa maglagay. Kahit tubig nila nito, ako pa magkuha. Dili sila independent. Go down. Why do you jump this? Yeah. Kapal man ito medyas ko eh. Why am I? Tara na oy. Jessica, kay wala eh. JJ, dali sabi kay mag-perfume be. Jessica! Ito yung ayaw ko pag late. Kay magmadali na ba? Late na ka unya ang bata, walang pakialam. Turn it off na kay we're late. Oh, but I didn't see it all. Oh, eskwela lang. Watch ra ka TV. Kailangan pa man i-remind oy nga mag-close sa jacket oy. Why does it go upside down? Yeah, there's horn. Huh? Where? Where? Oh, where's my kalo? Where? How? Where? There's horn. The unicorn. Don't put it down. Ako, itong mga bata na ito, oy. Dugay kay magkuan, dugay kay magising. Kaya ang result, late. Kay patulog na maaga. Sometimes, ang tagal matulog. Pinakaayaw ko itong ganito na feeling, yung magmadali ka. Dahil malilate na. 8:30 na. Quickly na, JJ. 8:31 na, oh. Wala na, late na yun ta, oh. Ito kami dadaan kay para mabilis. Dali na, diri. Man ka. Tayo ng lakad nito. Bahala, mabigat ang tiyan. Masakit yung kuan. Tumuyok na kasi yung aking bata. Sabi nung pumunta ako last time. Inano nila ba? In-examine nila tapos yung heartbeat na dinig nila. Umikot na siya. Yung likod niya nandito.
Tapos ay sa ilalim na yung kanyang head. Si Wayne, excited na excited malaman kung kailan yung aking due date. Kasi ma-move yung aking due date. Sinabi ko diba sa inyo last time na ma-move yung aking due date. Hindi na yung due date na sinabi nila sa akin. Mag-advance ako. Wait, there, there's car. Nothing? No? Yes. Advance ako mga anak. So si Wayne, excited niya malaman na kailan daw ako mga anak. Tanong na tanong. Sa next few weeks, baka meron na naman akong appointment doon kung malalaman kung kailan. Kay last time na meet ko yung aking doktor. Siya yung mag-change ng aking schedule sa due date. Go now. I'm gonna follow. Mommy will just rest a little bit. Dala ko pa yung aking lalagyan ng ihi. Next time, pagbalik ko doon is lagyan ko siya ng ihi. Quickly na, Inday. Follow JJ. Paise. Akala ko ang ating baby is maka-birthday ko. Agoy no eh. Hindi pala. Hindi na ako maabutan ng May. Yung aking due date. Sabi ko sa aking doktor, be good if May 6. Hindi man siya May 8. Okay lang din para si Jenny, hindi nag-iisa na 30. Meron siyang kasama ibang day. Kay si JJ, 6. Si JJ, si Mommy, ako, Wayne, 6. Jenny lang yung hindi. Oy, don't fight here. Sige na. Jenny, you should wear your gloves. It's so cold, anak. Nag-scooter man itong dalawa, oy. Sa gaganda ng mga buhok nila, oh. Blondie. Mga ano to sila? Polish. Yung mga British kasi wala silang hindi, ano lang, rare lang yung British na blonde ang buhok. Mostly sa kanila is puti. Mostly sa kanila is maitim or brown. Kaya nagdaday yung mga ibang British, nagkukulay ang buhok. Mga German at saka Polish kay puti yung kanilang buhok. Puti. Blonde lagi, oy, blondie hair. Si JJ parang balot. Dali na, green light. What are you saying? Vomit? Jenny said she vomits. Did she? Are you okay with your bag or you want mommy carry it? Huh? Do you want me hold your scooter? Okay. Yeah, press it then. It's alright. Come on. Quick, Jenny, quick. Mga bata na ito, oy. You put your scooter in the side. Parking ang mga bata sa kanilang scooter. Done? Okay. It's not upside down. Just don't grab it down. It's really cold. And you have runny nose. Fix it properly. Like that. Come on then. Daily routine Inday ninyo. Palaging hatid sundo mga bata. Soon, meron na tayong newborn. Unsaon na lang yun ni. Yan yung aking iniisip ba. Habang nag-aatid ako sa mga bata. Iniisip ko ito. Dito namin sinundo si Inday sa front. Yeah. Do you wanna sit down a little bit? Mommy is so tired, anak. Oy! Oy, my belly. It's not wet. It's okay. You can sit there for a while. There you go. Shall I wash your shoes today? Yeah. So messy. Smile, Jenny. Done. Sit down. What do you want mommy to do? I need to sit down as well? Agoy. Gusto niya akong ipaupo. Okay, upo tayo dito. Busy kayo ang daanan, oh. Dako mo na agtang akong bibi? Huh? On JJ's scooter. What? Put on your scooter and JJ's scooter. It's so down there. It cooled down there. Honey. Are you done playing? Agoy. I'm checking if it's fixed.
It's not fixed. They have to fix it. Nobody's parking their bicycles. Are you gonna go scooter? No. Ay, gusto niya lang maglakad. Why do you like to go there? It's quick. Quick? Do you think it's quick? Wait there. Hold this one, be. Bring the other one kay mommy. I can't bring it all. Sige, push it. Thank you. Be careful. I don't know. Check. Yours. Uy, ayaw niya mag-drive kung hindi sa kanya. Ito yung likuran dito. Mga flat. Yung iba bahay, yung iba flat. Be careful. I'm scared. She's scared. It's a big sound. That's fine. That's alright. Come on, Nan. Hello, everybody. Alam nyo ba, may chika ako sa inyo. Yamilag day ka day. May lagi yung hinday. Kung saan na pagka ni Jenny, o ano namang tuyo nito? What? I'm vlogging. Teka, dalhin ko kayo doon sa baba. Kagabi, nag-usap kami ni Wayne, tapos hindi ko alam na. Maiyak naman ko ani sa atong na-discover. Uy, sakit man kay sa dughan. Magkahilakon man ko, uy. Hindi ko alam na. Millionaire man kakaday, nganong nagilak-gilak. Millionaires lang yung ating mga iniisip. Millionaire man kakaday, binigyan man ka ng milyon. Sa hindi tumapos ng aking video, hindi nyo maintindihan. Si Wayne, siya yung asawa na may lako naman dyan ko. Chara. Matagal na niya palang tinago sa akin, guys. Yung di ko katuo ba na pala yung ganyan na pala yung problema niya. Dahil may hilak day, kaday. Dahil mag-asawa kami, hindi ko alam na tinatago niya yung ganun na problema. Hindi niya sinishare sa akin. Tapos kagabi, pinakita niya sa akin, guys. Hilak naman dyan ko, Kailak ko na dyan ko. Ay, sa magpanyo sa tanilak na yun ko. Aking hormones. Noon sa day ka na, Iljen. Ganong nilak magkanianday. Huy, alam niyo, first time ko itong umiyak na ganito ba? Hindi ba ako nag-iiyak? Diba nagtatry ako ng aking best kay Loy kayong bata. Diristiyan, magsigilak-ilak. Ang aking asawa is sobrang bait niya. Hindi ko alam na ganun na pala yung tinatago niya sa akin. Saman day gitago day nganong dugay makikamoy istorya day. Pailakas ako ko ninyo. Nag-ano siya, kanang first time in the history na pinakita niya sa akin yun. Kaya hindi yan siya ganyan Sabi ko na, honey, why you didn't tell me? Grabe siya dahil, di ba, kung mag-asawa kayo, alam ninyo mag-asawa yung money problem ng isa. Siya kasi hindi niya alam yung sa akin. Ako, hindi ko alam yung sa kanya. Tapos pagkita ko sa amount ba, na-shock ako kay ganyan na pala. Every month talaga, pag may salary ako sa Facebook, sa YouTube, binibigay ko sa kanya. Nagbibigay ako, tapos sometimes naiisip ko ba na, Lord, uy, bakit ang hirap ng life ganon bitaw? Bakit ang hirap ng life sometimes na dapat, lalo na padating yung mga visa, ganon, maraming bayarin. Sabi ko sa kanya, you didn't tell me. Sabi niya, ayaw niya daw ako mag-worry dahil daw ko buntis daw ako. At never yan siya nag-open up. Na-shock talaga ako sa amount. Tapos sabi niya, that's okay. Hindi pala siya nagsasabi every month na
Alam niyo yung tinutulong ko, hindi naman ganun ka sobrang laki talaga, na as in sobrang laki na mabayaran lahat ng mga bills niya din. Kasi sa bahay siya yung nagbabayad ng rent, ng mga sasakyan namin, mga tax, mga ganito, mga ganyan, mga kunti-kunti. Hindi ko alam gano'n na pala kalaki yung natutotal ba every month. Hindi naman mayaman yung Inday dito, hindi din kami milyonaryo. Inday, sabi mo milyonaryo ka na, nagbigay milyonaryo. Hindi naman kami milyonaryo dito din. So, yun yung ano ko, may worries. Sabi niya, please don't worry kasi hindi na daw binibigay yung mga responsibilidad niya sa akin. Ako naman, I tried my best bitaw na kahit wala akong trabaho, kahit ganito lang ako, di ba, yung Inday, pababa ako kay magkuha ako ng nilaban kay para hindi na ako mag-iyak na masyado. Oh, kita nyo, dami ko pang ligpitin dyan. So, ayun. Nakahilak ko, day. Nakahilak ako. Hilak na naman ako today. Naiyak na naman ako today. Yung madiscover mo, bitaw, yung tinatago ng asawa mo na ganyan na pala. Pero hindi siya nagsasabi at never niya pinapakita. Tapos, ako pag yun kay selfish, pag yun kay ko, pagdating niya, magsapot-sapot din sa inyong Inday niya. Ang akin palang asawa, ang dami nang iniisip ba ng mga bayarin, mga ganito, mga ganyan. Sabi ko sa kanya, honey, if naglisod na dyan, sabi ko, we can do something. Sabi ko, usam, manisaba, manilang. Nung TV. So, ayun po, ayun. Na-discover ko lahat ng kanyang mga money problem. Sabi ko, akala ko ang aking mister ba kay wala siyang problema na ganyan. Kaya hindi naman pinapakita yun sa akin. Uy. At never nagsasabi, mami, bigyan mo akong pira, mami, ganito, ganyan. Mami, sa lahat ng aming money problem ni Wayne, kami lang talaga yung nagsusolve. Yung wala kaming malapitan na, pwede ba kaming magkuan? Di ba? Na mayroong tutulong, ganun. Wala. Kami lang talaga yan all the time nagsusolve. Pag-process niya ng visa ko, galing pa ako Thailand, wala din yun siya na. As in, hiniram pa niya yung pera na sobrang laki nun that time. Tsaka ngayon, sabi ko, honey, sabi ko sa kanya, honey, how did that happen? Kaya ngayon, push yun ang inyong Inday, oy, hoping for the big kuan sa Facebook, hopefully, i-bless yung aking Facebook, makasahod tayo doon ng kuan, more than $10,000 sa char. Uy, kung makasahod, bitaw ako ng malaki, no? Tulungan ko gyud ang aking mister, kaya nga no, dako gyud kay siya but ang laki-laki gyud talaga ng kanyang. Ay. Dati kasi, hindi kami naghihirap ng sobrang ganito, kasi meron kaming nare-receive sa government. Diba, yung lalaki, nasabi ko sa inyo na meron siyang, anong tawag nito, kaso, diba si Wayne naging boss. Si Wayne naging boss, hindi din diretsyo na tataas yung sweldo niya pag nag-boss na siya. It takes 3 years ata bago yung raise, ganun. So, but anyways, dati meron kami natatanggap sa government na malaki talagang tulong sa amin. Ang nangyari nito, yung lalaki na yun is parang meron siyang ginawa na kwento-kwento ba. Tapos ni-report niya kami. At nawala na yung tulong na yun. Instead na yung pang-shopping namin, malaki talagang tulong yun galing sa government nila dahil nga ako walang trabaho. Yan, ni-report kami ng lalaki, nagawa-gawa siya ng kwento na ganito, ganyan. Kaya one time, may nagtawag kay Wayne. Sabi na, hello, ito ba si Wayne? Ito ba, blah. Sabi ni Wayne, oo, bakit? Imbestigahan si Wayne. So, ang nangyari nun, diba, na-report naman. Kaya ni-report nga siya nung kasama niya. Yan siya na lalaki ang talaga kay Wayne ng sobrang depression, sobrang
sobrang, ano nga yan, sobrang hirap ng buhay ni Wayne na yan, dahil sa lalaki na yan. At tinuring ba yan siya ni Wayne na parang anak na, parang grabe yung respect ni Wayne sa kanya. Tapos, si Wayne din yung ang isang dahilan na bakit siya na regular sa trabaho. Dahil si Wayne, magaling siya mag-train sa mga tao. Manager kasi siya dati, magaling talaga siya magdala sa tao ba. Tapos yung lalaki na yan, dati best friend yan sila, sobrang close nila. Nag-warning ako sa kanya, sabi ko, honey, I think di mo siya kailangang i-trust cause I can feel something as a wife. Di man siya maniwala sa akin. Sabi niya, no, di niya yan magagawa sa akin. Di yun siya maniwala. Tapos noon, nangyari, ang lahat ng nangyari, ang aming suporta galing sa gobyerno na wala. Sobrang laki nun. Every month, sobrang laki. Kaya siguro ngayon na ganyan na yung problema niya. Tapos ako din is yung, as you can notice, sa aming sa aming YouTube, hindi na talaga mostly sa kanang daily vlog lang, kagaya ko, kagaya ng iba, simple-simple lang, madaming talagang views na mag-aabot ng ganyan, wala. Iba na yung views namin, kahit tignan nyo pa yung ibang nagde-daily vlog lang, ganun. So, ang income din namin maaapektuhan, pero it's fine with me, I'm happy sa aking na-earn, I'm happy talaga kasi meron pa, ganun yung aking iniisip. Pero hindi ko naisip ba na ganun na pala yung problema ng aking asawa. As in, hindi siya nagsasabi. First time ko talaga nalaman na ganun. So, naiiyak ako talaga na grabe ang asawa ko. No, hindi man lang nagsabi na, malaki yung problema, ganito. I think yan isa din sa worries niya, yung upcoming ko na visa and citizenship, kasi it will cost a lot talaga, as in sobrang a lot. So, ayun, nawala yung aming support as government dahil ni-report nung lalaki na yun na sobrang close niya. Grabe yun, inahas yun siya na sobrang tudog-tudog yung pag-ahas kay Wayne. Sabi niya dati ba, nagwa-wonder siya. Wonder siya dahil pag nag-uwi siya sa bahay, parang meron siya iniisip. Sabi ko, honey, what's wrong? Kasi ni-open up niya sa akin. Grabe lagi yan siya kay wala man akong ginawa sa kanya, pero dinadown niya ako sa harap ng mga tao na si Wayne daw, may asawa daw na Asian, si Wayne daw. Ganun ka nang. One time, nagtrabaho sila sa labas. Nasaktan yun talaga si Wayne kay yung nagtrabaho sila. Polite ba yung asawa ko, no? Polite yan siya, kaya dili ko siya deserve sometimes yung pag-uwi niya, moody pa ako. Very polite. Hindi yan siya yung tawag nito na lalaki, yung salbahis ba? Hindi siya ganyan. Kaso one time naglabas daw yun sila kasama yung mga bagong mga tao. Kaya meron silang ginawa. Dinown daw siya na sobrang pagka-down na si Wayne, ang asawa niyan is para daw 10 years old. Yun, mga sinasabi niya. Ang asawa ni Wayne is mas bata pa sa kanya. Grabe yung age gap nila. As in, grabe na pagka-down. Pero yung last time yun na sobra yun, nasaktan si Wayne. Dahil parang kinarga niya yan sa kanyang wings eh. Dahil sa kanya, binigay yung trabaho na hindi man kasi yun siya regular dati. So, tinulungan siya ba? Trainain siya ni Wayne, tinulungan siya. Tapos, yung hire pa talaga ng mga boss. Sinabi talaga na dahil kay Wayne, binigay namin to sa'yo. Dahil malaki yung trust nila kay Wayne. Iba talaga siya na tao ba yung basta ang galing niya magdala ng tao, mag-train ng tao. Tapos polite nga siya. Sabi ko, hayaan mo lang yan, honey. Oy, sabi ko sa kanya, hayaan mo lang yan. Dahil grabe yung experiences namin. Oy, pero hindi namin pinapakita sa inyo ba na grabe na yung pinagdadaanan namin. Sabi ko lang sa kanya, hayaan mo yan, honey. Oy, siya nagsasabi sa akin talaga na ganito, nasaktan talaga daw siya. Lalo na yung nag-apply na sa posisyon. Doon talaga siya parang ginanon siya sa likod ba. Dahil kung alam mo, yung friend mo or you respect someone na tumulong sa'yo, wag ka nang mag-apply. Ganun, pero sabi ko, it's okay, open naman kasi yan sa lahat.
Sabi niya, yeah, but kanang parang naging competition pa ba na dapat siya ang nasa posisyon, hindi itong aking asawa. Sabi ko, don't worry, you will be. Sabi ko sa kanya, ikaw talaga, kasi alam ko gano'n kakabait. Tapos, lahat ng pangda-down niya, panglibak nila sa atin, ganun bitaw. Kahit dito, meron din ganyan, mga siraan, manglibak. Sabi ko, lahat ng pangda-down niya, ganun, paggagawa, pang-aabuso niya, lahat ng sakit na binigay niya sa'yo, it will merong result niyan. Sabi ko, merong result lahat ng ginagawa niya. Kaya nagresulta din. Di ba sabi ko sa inyo, may kaso. May nagsabi sa akin, si Wayne daw ang nag-report. Hindi naman si Wayne yung nag-report, oy, ng kaso ng lalaki na yun. Nahuli talaga siya. Kaya yun yung dahilan siguro na sobrang laki ng kanyang nahiram. Dahil wala na nga kaming monthly na suporta. Kay gi-report lagi mi sa kuan, oy. Lesson learned, do not trust. Wag yun kayo mag-trust anyone. Yun kasi siya, alam niya yung ano ni Wayne, kasi nag-trust nga si Wayne. Na ino-open up niya ba. Tapos pag nag-away kami ni Wayne, sometimes nagpapatulong siya na sana maging okay kami. Siya yung sinasabihan, yung lalaki na yun. As in, pero hindi namin maisip na siya lang pala yung sisira at gigiba sa amin ni Wayne. Pero meron isang sitwasyon na nag-try talaga siya ng best niya, as in sobrang try niya. Pero hindi kami nagpaano ni Wayne. And luckily talaga strong yung pagmamahal ko kay Wayne, na as in iniisip ko siya. First time pa lang, pagdating ko pa lang dito sa UK, iba na yung nafe-feel ko. Hindi ako assuming dahil hindi naman ako maganda. Iba talaga yung kutob ko. Sabi ni Wayne, totoo talaga siguro yung mga kutob mo as a wife bitaw. Hindi ako nag-a-assume na, ito siya, ganito, ganyan. Binalaan ko na yan siya. First pa lang na nandun pa kami sa dating bahay, binalaan ko na siya na, honey, wag mo i-open up, wag ka mag talaga, dahil sabi ko, dahil iba talaga yung kutob ko. Hindi yun siya makinig sa akin. Hindi yan gagawin ng aking friend. Sobrang close kami niyan. Parang anak ko na yan. Nagresulta lahat. Alam niyo, inuulit-ulit yan ni Wayne every night na mag-open up siya sa akin. Sabi niya sa akin na, I wish nakinig ako sa'yo. Sabi niya, I wish nakinig ako sa'yo. I wish. Puro lang siya, I wish. Sabi ko sa kanya, sinabihan kita dati, hindi ka nakinig. Hanggang naging super close sila, hanggang mostly talaga bakit yan? Mostly sa mga mag-stab sa'yo, yung sobrang close mo pa. Mayroon sometimes na ikakasal na sana sila, pero hindi kinasal dahil ang best friend ay parang gano'n na tinanay doon ng best friend sila. Siya pa yung kumuha sa mga ganun ba, mga ahasan. Very dangerous ang world natin. Kaya sa lahat ng aming pinagdadaanan, mag-strong lang talaga kami nito ni Wayne. Madami kaming but at least hindi na kami yung ganun talaga, no? Pag peaceful, ganun siguro, pag peaceful yung bahay, na hindi bitaw nag-away. Dati, di ba, naglalayas-layas ako. Kay, grabing away namin. Walang gumugulo sa aming buhay. Pero nung peaceful na kami ni Wayne, ang dami ng mga tao sa labas na gusto nila kaming gibain. Doon na nagpasukan lahat. Sabi ko, grabe, no? Grabe. Nung very tayo, wala talagang mga ibang tao na nanghihimasok. Pero nung okay na kami ni Wayne, hindi na ako naglalayas. Doon lahat pumasok yung mga traiduran. Natapos na ako, good night, sige na akong hilak ang inyong inday. Luoy, kaya akong banan, no? Muna inday, wag na gyud ka magmundi-mudi, day. Manghinlo ko balay para malipay si Wayne pagdating, hindi masyadong makalat. Ayan, na-fold ko na yung kanyang damit. Diyan lang yan nilalagay sa gilid. Bye-bye! Sorry kay hilak yung inday. It's okay, Inday Elgin. Thank you sa inyong mga advice.
Strong rata, uy. God has a purpose. Merong plano lahat.